Pag-uwi ko galing trabaho, kinilabutan ako sa nalaman ko. Ang bilang ng beses na nanloko ang asawa kong hindi umuwi kagabi ay umabot sa nakakagulat na 999 na beses. Samantalang kahapon lang, nananatili pa ito sa nakakapanatag na 0. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan ka nagpunta kagabi? Broken-hearted yung best friend ko, kaya sinamahan ko siya buong gabi. Mahal, inaantok na ako, gusto ko munang magpahinga. Pinanood ko si Leo Ruyan habang papasok siya sa bahay. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang hindi niya alam, ay mayroon akong kakaibang kakayahan mula pa pagkabata. Nakikita ko ng direkta ang cheating rate ng ibang tao. Kapag umabot na sa 100% ang cheating rate, ang numero sa ulo nila ay nagiging aktwal na bilang ng beses silang nanloko. Dahil sa trauma ng masaksihan ko ang panloloko ng mga magulang ko noong bata ako, sumumpa akong hahanap ako ng isang asawang may 0% na cheating rate. At doon ko nakilala si Leo Ruyan. Ang ama ni Leo Ruyan ay isang sugarol. Matapos tumakas, iniwanan pa niya ang kanyang pamilya ng milyon-milyong utang para makuha ang loob ni Leo Ruyan. Hindi lang ako tumulong bayaran ang utang ng pamilya nila, pati na rin ang lahat ng kamag-anak niya. Kahit pa ang mga aso sa baryo nila, binigyan ko ng matatag na trabaho. At pagkatapos naming ikasal, ganoon nga ang nangyari. Napakabait niya at mahusay sa mga gawaing bahay. Palagi rin siyang napakalambing sa akin. Mula nang maghiwalay ang mga magulang ko, muli kong naramdaman ang kaligayahan ng isang pamilya. Pero mga 1 linggo na ang nakalipas. Ang malambing at mabait kong asawa, ang cheating rate sa ulo niya, sa isang gabi lang, ay tumalon mula 0% patungong 999%. Dahil dito, hindi na ako mapakali. At nang akma ko na siyang kakausapin, nakita ko si Leo Ruyan sa kalagitnaan ng gabi, napalihim na may kausap sa telepono. Sinong kausap mo sa telepono? Ha, kasama ko ang bestie ko. Hindi ba't kakahiwalay lang niya sa boyfriend niya kamakailan? Oo nga pala, mahal. Hindi rin ako uuwi para maghapunan bukas ng gabi. Sasamahan ko muna ang bestie ko nitong mga susunod na araw para maaliw siya. Mahal ko, handa na ang hapunan. Halika na, kain na tayo. Mahal, pagka-uwi ko kanina, parang hindi ka mapakali sa pag-upo, pati na sa pagtayo, para kang dagang nakakita ng pusa. May ginagawa ka ba sa likod ko, na isang malaking kasalanan sa akin? Mahal naman, nagiging sobra ka na nitong mga nakaraang araw. Nagawa mo pang magbiro ng ganyan sa akin. Nagbibiro lang naman ako eh. Kailangan ba talagang ganyan ka at hindi ang reaksyon mo? Oo nga pala, asawa ko. May nakwento ang kaibigan ko sa akin kanina. Sabi niya, may isa raw siyang empleyadong babae na dati ay napakatahimik at masunurin sa trabaho. Napakabait at maalagang asawa rin daw. Pero sino ang mag-aakala na nangaliwa pala siya? Galit na galit ang asawa niya. Sugod siya sa opisina dala ang isang matigas at naging yelong isda. Mahigit 10 beses niyang hinampes ang babaeng iyon. Kumalat ang dugo sa buong sahig. Sa huli, kahit na nabuhay pa ang babae, bukod sa wasak na wasak ang mukha niya, habang buhay na siyang naging baldado. At ang masaklap pa, hindi na siya kailanman magiging isang ina. Hay! Dahil lang sa pangangaliwa, ganun kalaking sakripisyo at sakit ang hinarap ng babaeng iyon. Anong nangyari sa iyo? Huwag mong sabihing natakot ka sa kwento ko. Oo, nakakatakot naman talaga ang kwentong iyon. Pero teka, bakit mo naman biglang naikwento sa akin ang ganyang kitakot-takot na bagay? Sige. Kung dati ay puro matatamis at romantikong bagay lang ang pinag-uusapan natin, ngayon naman, subukan natin ang kakaiba. Para naman may kaunting thrill, di ba? Masyado ka namang nag-iisip ng malalim. Hindi naman sa ganoon. Nagulat lang talaga ako at hindi agad nakapag-react. Tatlong taon na kaming kasal ni Leo Ruyan. Ang kwentong ito ngayong araw ang magsisilbing huling babala ko sa kanya. Sa totoo lang, may nararamdaman pa rin naman ako para sa kanya. Pero kung ipipilit pa rin niya ang gusto niya, wala na siyang dapat isisi sa akin. Sa mga sumunod na araw, mukhang naging maayos naman ang kinikilos ni Leo Ruyan. Gaya ng dati, naging malambing at maasikaso siyang asawa sa akin. Subalit, hanggang sa may ginawa ang biyenan ko, na tuluyang nagpalamig sa puso ko. Isang hapon, tinawagan ako ni Leo Ruyan.
Mahal. Kailangan kong pumunta muna kina mama. Uuwi ka sa inyo. Bakit? May nangyari ba kay mama? Gusto mo bang samahan kita? Huwag na, huwag na. Wala namang problema doon sa amin. Gusto ko lang talagang dalawin si mama. At saka, marami ka pang kailangang tapusin sa trabaho. Hindi mo na ako kailangang samahan. Kapag ang ideya ng pagtataksil ay pumasok na sa isip, napakahirap na itong burahin. Alam na alam ko ang bagay na yan. Kaya naman, hindi ako naniwala sa mga dahilan ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng trabaho, agad kong minaneho ang sasakyan ko papunta sa bahay ng mga magulang niya. Matapos ang mahigit 2 oras, nakarating na ako sa bahay ng biyenan ko. Oh, bakit ka napadpad dito? Nagmamadali kasing umuwi rito si Ruyan. Nag-alala ako na baka may nangyaring masama, kaya naman dali-dali akong pumunta rito, para tingnan kung may kailangan ba kayong tulong. Siya nga pala, hindi ba't nakauwi na rito si Ruyan? Nasaan siya? Si Ruyan siya. Kanina pa siya nakauwi ng bahay. Napilayan lang naman ako ng kaunti, no? Wala namang malalang nangyari. Bakit ka pa bumalik? At saka, bibisita ka rito sa bahay ng biyenan mo. Pero kahit man lang isang regalo, wala kang dinala para sa akin. Ano bang klaseng pag-uugali yan? Ganyan ba dapat umasta ang isang manugang? May pilay ang pa ako. Mag-transfer ka agad sa akin ng 20,000 piso. Pambili ko lang ng mga supplement para lumakas ang katawan ko. Sana hindi ito ang huling beses na magbibigay ako ng pera sa inyo. Anong huling beses na magbibigay ng pera? Dapat lang na habang buhay mo akong pagsilbihan at respetuhin. HMP. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, ang mukha ko ay unti-unti nang naging malamig. Malinaw na hindi naman talaga siya napilayan. Punong-puno ng pagdududa, nagmaneho na ako pauwi. Ang numerong nakikita ko, hindi na lang ito tungkol sa tsansa ng pagtataksil, kundi kung ilang beses na siyang nangaliwa. Sa loob lang ng isang gabi, naka-4 na beses siya. Liu Ruyan. Dahil gumawa kayo ng kasalanan sa akin, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako sa inyo. Umaasta si Liu Ruyan na parang walang nangyari. Wala man lang siyang kahit kititing na pagsisisi. Ang bagong 79% na ito ay nangangahulugang gusto niya pang mangaliwa muli. At malamang, ngayong gabi na iyon mangyayari. Mahal ko, alis na ako. Pagkaalis ni Liu Ruyan, inilabas ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang isang taong eksperto sa pag-asikaso sa mga hayop na nagtataksil sa kanilang asawa. 3 milyong piso. Imbestigahan mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ang bawat kilos niya sa bawat oras. At pati na rin ang lahat ng taong nakakasalamuhan niya. HMPH. Masusunod po, Mr. Chen. Bayaw. May family dinner tayo mamayang gabi. Yung ate ko, may malaki siyang kliyente kaya hindi siya makakapunta. Pero hindi ka pwedeng mawala, ha? Sige, pupunta ako. Mga palamuning traidor. Sa akin kumakain, sa akin nananamit, gamit ko ang ginagamit. Tapos sa huli, pagtatakpan pa si Liu Ruyan. Pero sa ganitong pakiusap, syempre, hindi ako tatanggi. Dahil hinihintay ko lang naman ang ebidensya ng panloloko ni Liu Ruyan na masend sa cellphone ko. Xiaoan, tingnan mo ang mga bag sa tindahan na ito. Tara. Boss Chen, tingnan mo tong relo, ang kintab o. HMM. Tara sa unahan, tingnan natin yung mga sapatos doon. Siguradong may mas magaganda pa roon. Para pigilan akong umuwi, dinala nila ako sa mall nung gabi. At bumili ng sandamakmak na mamahaling gamit. Dinala pa ako ng biyenan kong babae sa bar. Sa loob ng private room ng bar, umorder si Lioko ng isang lamesang puno ng mamahaling alak. Kasama ang nanay niya, walang tigil sila sa paglamon at pag-inom. Samantala, si Liu Ruyan ay nasa isang mamahaling hotel. Uminom ng red wine kasama si Jiang Chenfeng. At nag-candlelight dinner. Parehong-pareho talaga ng ugali ng bayaw ko at ng nanay niya. Walang awang kinikikilan ako. Kaya sinakiyan ko na lang ang trip ng bayaw ko. Nagwalwal kami hanggang 2:00 ng madaling araw. At saka lang ako nakauwi. Mahimbing nang natutulog ang asawa ko.
Pero ang numero sa itaas ng ulo niya ay naging 7 mula sa 4. Hayop. 3 beses pa ulit, ha? Sakto namang tumunog ang cellphone ko. Nanakawin mo para sa akin ang U-Shield ng asawa mo. HMM. Ikaw ang masusunod. Pagkatapos kong panoorin, kinuha ko ang cellphone ko at naglakad papunta sa glass window. Inalala ko ang nakaraan ng lalaki sa video. Ang pangalan ng lalaking ito ay Jiang Chenfeng. Isa siyang mid-level manager sa finance department ko. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. At napakagwapo ng itsura. Marami siyang tagahanga sa kumpanya. Dati, siya ang paboritong kandidato para sa posisyong finance director. Basta't nagtrabaho lang siya ng maayos. At hindi nagkamali, ilang taon lang ay mapapasakan niya na ang posisyong iyon. Pero hindi niya inasahan, na dati, gamit ang kakayahan kong makita ang infidelity rate ng isang tao. May mga ginawa akong hakbang ng patago. At direktang pinatalsik ang dating finance director. At dahil may hawak akong alas laban sa kanya, natural lang na sa akin napunta ang posisyon niya bilang finance director. Ako ang naging kauna-unahan sa kasaysayan ng kumpanya na naging finance director sa edad na 25. Hindi ko inasahan na magtatanim siya ng sama ng loob dahil doon. At diretso niyang pinuntirya ang asawa ko. Kinabitan pa niya ako ng ganito kalaking sungay. Muli kong kinuha ang cellphone ko at sinuri ang unang file. Napatunayan ng mga ebidensya na tama nga ang hinala ko. Noong panahong iyon, hindi naman talaga umuwi sa mga magulang niya si Liu Ruyan. Sa halip, kasama niya si Jiang Chenfeng na nagpunta sa isang napakamahal na couples hotel sa syudad. Nagpakasasa sila. Pagkatapos, tiningnan ko ang isa pang file. At doon ko lang naintindihan kung ano talaga ang pakay ni Jiang Chenfeng. Nanakawin mo para sa akin ang U-Shield ng asawa mo. Kapag ako na ang naging finance director, ikaw na ang hahawak ng lahat ng pera sa bahay. Gastusin mo kung paano mo gustong gastusin. Hindi mo nakakailanganing umasa sa walang pusong asawa mo na para kang binubuhay lang, na binibigyan ka lang ng kakarampot na allowance kada buwan. Habang pinapanood ko ang landian nilang dalawa sa cellphone, napangisi ako ng malamig. Hindi ko akalain na ang habol lang pala niya ay ang USB security key na hawak ko, kung saan nakatago ang financial data ng kumpanya. Sige, dahil gusto nyong maglaro, edi sisibayan ko kayo sa laro nyo. Kaya naman, sinakyan ko ang plano nila. Kinabukasan, habang wala si Liu Ruyan, lihim akong nag-install ng camera sa kwarto. Noong mga unang araw, wala namang problema. Maliban lang sa numero sa itaas ng ulo ni Liu Ruyan, na mula 7 ay naging 99. Hanggang isang weekend, habang tulog ako, si Liu Ruyan ay parang magnanakaw na lihim na hinalughog ang briefcase ko. Kinabukasan, pagbukas ko ng system, 20 milyon ang biglang nawala, nailipat lahat sa isang overseas account. Mukhang gusto nilang palabasin na ako ang nag-transfer, na ako ang nagnakaw ng pera, Sige, dahil gusto mong maglaro, lakihan na natin ang laro. Nang muling sumugod ang biyenan ko, para na naman iyon sa walang utang na loob niyang anak. Si Chen An, matagal nang magkasintahan si Liu Kun at ang girlfriend niya. Panahon na para magpakasal sila. Kaya ikaw na ang gumastos para ibili si Liu Kun ng villa sa syudad. Yung katulad nitong sayo. Tapos, yung ano nga ulit yun, may bak na kotse. Ibibili mo rin siya ng isa. Hindi ko kaya. Maghanap na lang kayo ng iba. Ano? Wala na bang bisa ang mga sinasabi ko, Ngayong matagumpay ka na. Kahit ganito kaliit na halaga, ayaw mong gastusan ang bayaw mo. Bayaw. Ikaw na ang finance director ngayon. Milyon-milyon ang kinikita mo sa isang taon. Huwag ka namang maging modo mo. Mahal. Sa galing mo. Hindi magtatagal, mababawi mo rin lahat yan. Nag-iisa lang ang kapatid kong lalaki. Gawin mo na ito para sa akin, sige na. Wala akong pera. Ruyan, ito ba ang napili mong mabuting asawa? Walang utang na loob, lapastangan. Ate, matagal na kitang binalaan tungkol sa kanya. Hindi siya karapat-dapat pagkatiwalaan. Ayun, nakikita mo na ba ang totoong kulay niya? Dahil masyado kayong gaaman, ngayon ay dapat ninyong harapin ang kapalit ng inyong kasakiman. Sige, pumapayag na ako. Tunay na kapatid ka ng asawa ko. Bayaw kita. Para sa kanya, handa akong gawin ang lahat. Ubo. Ganyan dapat. HMM, kung simpleng hiling lang ay hindi mo pa magawa, huwag ka nang umasang maging manugang ko.
Kaya lang, may kaunting problema sa pondo ng kumpanya. Sa totoo lang, wala akong may lalabas na pera ngayon. Gusto mo bang? Hindi, hindi, hindi. Nagkakamali kayo ng hinala. Ganito kasi iyon, may maliit na butas lang sa accounting ng kumpanya. Siguro kailangan pang maghintay ng 1 linggo bago maging maayos ang lahat. Kaya ang ibig kong sabihin, bukod sa dote, ang iba ay maaari nyo nang unahin. Mag-down payment muna kayo para sa kotse at villa na gusto nyo. Pagpasok ng pera ko sa account, agad kong babayaran ang buong balanse. Ano sa tingin nyo? Malaki-laki ring pera ang down payment na iyon. Wala kaming ganoon kalaking pera. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Pero, pwede naman kayong mangutang muna sa labas. O kaya ay sa mga pautang sa app at kung ano-ano pa. Gamitin nyo muna ang perang iyon para sa down payment. Maria, sundin na lang natin ang sinabi ni Bayaw. Kung hindi, makikipaghiwalay sa akin ang girlfriend ko. Si Bayaw naman ang magbabayad eh. O sige na nga. Kung ganun, Chen-an, samahan mo kami bumili ng kotse. Nang makita kong pumayag na sila, para hindi na magbago pa ang isip nila, agad ko silang hinayla para tumingin ng kotse at bahay. Mr. Liu, itong bilya at itong kotse. May isa pa pong kliyente kaninang umaga na gustong-gusto rin ito. Iniwan niya ang number niya, tatawag daw bukas. Baka. Ma. Kailangan na nating bilisin. Para mas maagang makuha ang bahay at kotse. Ang bayaw ko at biyenan ay walang tigil sa pagkuha ng utang online. Kahit yung mga may 10% interes kada buwan. Yung mga loan na may patong-patong na tubo, panotos pa rin nila. Sa paningin nila. Pare-pareho lang ang pag-utang sa bangko at sa online apps. Ayos, ayos. Panatag na ako ngayon, makakapag-focus na ako sa paghahanda para sa kasal. Habang pinapanood ko sa video ang masasayang mukha nila, hindi ko maiwasang mapangiti. Liokon, magsisimula na ang bangungot ninyo. Matapos kong ayusin ang problema sa bayaw ko at sa kanila, opisyal nang sinimulan ni Jiang Chenfeng ang pag-atake sa akin. HMPH, Chen-an, wala pang sino man ang nakakuha ng kahit ano mula sa akin. Ikaw ang kauna-unahan. Pero malapit na. Ang posisyon mo bilang finance director, mapupunta na rin sa akin. Ah, talaga? Kung ganun, baka mabaygo ka. Itong posisyon ko, kahit gamitin mo pa ang lahat ng paraan mo, hinding-hindi mo ito makukuha, tingnan na lang natin. At sa totoo lang, dahil talaga sa asawa mo kaya nangyari to. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon ngayon. Hindi rin nasayang ang lahat ng panlilinlang na ginawa ko para lang makuha siya. Nakita ni Jiang Chenfeng na hindi ko siya pinapansin. Kaya lalo siyang nanggigil sa galit. Lahat ng mga matataas na opisyal, pumunta na agad sa itaas. Sa unang conference room para sa isang emergency meeting. Hahaha. Chen-an, maghanda ka na, dahil mabubulok ka sa kulungan. Kahit na may asawa na ako, huwag kang mag-alala, bibisita-bisitahin ko ang asawa mo kapag may oras ako. Hahaha. Kompleto na ba ang lahat? Chen-an, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit sa records ng accounting ng kumpanya, bigla na lang nawala ang eksaktong 20 milyong piso? Ha? Boss, pwede nyo ba akong bigyan ng kaunting oras? May hinihintay lang akong ilang tao. Hayaan nyo silang magpaliwanag para sa akin. Sige, tingnan nga natin kung sino ba ang mga importanteng tao na sinasabi mo. Pero kapag hindi naging malinaw ang paliwanag nyo, umanda ka ng mabulok sa kulungan. Pagkalipas ng mga 5 minuto, biglang may grupo ng mga taong pumasok sa loob. Jiang Chenfeng, sospek ka sa malaking anomalyang pinansyal. Sumama ka sa amin sa presinto. Ano, nagkakamali yata kayo. Huwag ka ng maraming Saturday. Isuot nyo na ang posas sa kanya. Bitawan nyo ako. Tara na, kilos. Ako, pero si Chen-an dapat ang kunin nyo. Mali ang dinampot nyo. Ang UCL na yan ay laging dala ni Chen-an. Malinaw na sinetap niya lang ako. Mapupunta na sa akin sa wakas ang posisyon bilang financial director. Salamat na lang sa asawa mo. At hindi lang ito ang tanging ebidensya ko laban sa'yo. Ipinadala ko na ang lahat ng natitira sa mga pulis. Masyadong pribado ang mga nilalaman nito. Kaya hindi ko na ito isa sa publiko pa. Titapos na ako, yari na ako. Tara na, kilos. Boss Ma,
Ayaw mo namang malaman ang tungkol sa pambababae mo, ng asawa mo at ng iba pang mga tao, di ba? Hahaha. Pagkatapos nyun, naging matagumpay ang takbo ng buhay ko sa kumpanya. Mas lalong tumibay ang posisyon ko rito. Ngayong nasa kulungan na si Jiang Chenfeng, wala na akong dapat pang ipag-alala. Agad-agad ko siyang pinadalhan ng sapina mula sa korte. Chen An, ikaw na walang hiyang nilalang ka. Hayop ka, wala kang utang na loob. Ganito ba talaga ang gagawin mo sa kanya? Talagang dadaanin mo pa sa korte ang pakikipag-DURSYO sa kanya. Tingnan mo lang, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Ah. Sa totoo lang, matagal ko na kayong hindi may sakmura. Kung hindi ko lang nirespeto noon na kayo ay nanay at kapatid ni Liu Ruyan. Akala nyo ba pakikitunguhan ko kayo ng maayos? Sa loob ng maraming taon, naging sakim kayo at walang kabusugan. Isipin nyo kung gaano karaming pakinabang ang kinuha nyo sa akin. Alam nyo yan sa sarili nyo. Tapos ngayon, may kapal pa kayo ng mukha na sabihing wala akong utang na loob. Liu Ruyan, ang salitang, Jorsho, ay parang masyado pang magandang pakinggan para sayo. Mas tamang sabihin na itinakwil at pinalayas na kita. Dahil hindi ka naging tapat bilang asawa. At nakipagsabuatan ka pa sa iba para kalabanin ako. Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Yung kwentong sinabi ko 2 linggo na ang nakalilipas. Yun na ang huli kong babala sa'yo. Kung tumigil ka lang sana bago pa naging huli ang lahat. Maaari ko pa sanang palampasin ang lahat. Pero hindi ko akalain na sa huli magagawa mo pa rin akong pagtaksilan. Kalokohan. Sa tingin ko, may kabit ka na. Kaya ka gumagawa ng ganitong eksena. Si Ruyan ay mabait at mahinhin. Isang tunay na ulirang asawa at ina. Paanong magiging ganyan kasama ang ugali niya? Kung totoo yan, maglabas ka ng pruweba. Zhang Fengxiu, nakakaawa ka sa katangahan mo. Kung wala akong ebidensya, sa tingin mo ba magsasampa pa ako ng kaso sa korte? Ubus na, meron pa ako dito. Gusto mo ba? Sige, Ruyan. Kung gusto niya ng diborsyo, edi sige. Huwag kang matakot sa kanya. Tutal, sayo naman ang kalahati ng yaman niya. At sa ganda mong yan, siguradong makakahanap ka ulit ng mayamang mapapangasawa. Oo nga, ate, may balanse pa siya sa Villa at sa Maybach. At saka yung mga utang na hindi pa niya nababayaran para sa atin. Pagdating ng panahon, milyonaryo pa rin tayo. Ang balanse ng Villa, ang mga pautang na kinuha ninyo. Mga utang na kayo mismo ang gumawa. Bakit ako ang magbabayad? Pero ikaw mismo ang nagsabi niyan. Hindi mo naman siguro babawiin yun, di ba? Sinong makakapagpatunay niyan para sa inyo? Kahit pa yung utang o yung down payment, lahat yan ay nakapangalan sa inyo. Wala akong kinalaman dyan. Ako ang magbabayad. Nagpapatawa ba kayo? Chen An. Gago ka. Mas gago kayo. Mga tulad ninyong sakim at walang kabusugan. Ito ang nararapat sa inyo. Tungkol naman sa paghahati ng ari-arian. Hey, 79% ng yaman ko ay pag-aari ko na bago pa tayo ikasal. Ang tanging mahahati nyo lang ay ang kalahati ng 1%. Kinuwenta ko na para sa inyo. Siguro nasa 100,000 lang yan. Hindi pa yan sapat para pambayad nyo sa mga utang nyo, di ba? Ano? Mahal. Patawarin mo ako, nagkamali talaga ako. Nabulag lang ako sa mga mabulaklak na salita ni Jiang Chenfeng. Patawarin mo na ako, please. Mahal, pangako. Mamahalin kita habang buhay. Alinsunod sa batas, ang ari-ariang ito ay kumpiskado na simula ngayong araw. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kasalanan mo to. Chen An, ganito na tayo palagi kasaya simula ngayon, di ba? Oo naman, basta't gusto mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Sinabi mo yan, ha?